Good morning, good morning. Magandang buhay po. Maglilinis tayo ng ating mga kulungan. Ating kulungan? Paligo ng ating mga alaga. Ito ang ating araw-araw na ginagawa sa kanila. Kailangan din natin bigyan sila ng oras para hindi sila magtampo. Diba, itong mga to, sila, yung anak ni Rose, naka-recover na sila. Hindi na sila umiiyak. Kasi nga, winalay ko na sila sa kanilang nanay. Yung mga anak ni Lucky naman ngayon, sumunod. Umiiyak sila. Pero kumakain na rin. Para silang kawawa. Pinurga ko na si Lucky. Yung isa, si Rose, naiay na siya kahapon. Ayan kukunti lang pinakain ko. Kailangan konti lang pakain para hindi siya mag-uulit. Sayang din naman. Tapos kapag nag-ulit, matagal yung paghihintay. Mag-aantay ka na ng after 21 days bago siya mag-ulit-ulit. Ayan, kasi mahirap mag-antay. Alam nyo guys, pag once na ng anak na yan, at winalay mo na yung kanyang mga anak, after 4 to 5 days, na yan, mag-hit na. Kaya mas maganda kung bibili kayo ng inahin, yung gilt na, yung hindi na kayo magpapalaki kasi mahirap nga mag-antay. Maantay ka pa ng 8 to 9 months bago ka magpa-EI. Eksaktong 1 taon bago siya manganak. Kasi papa-EI mo siya ng 8 months. Tapos mag-aantay ka ng 3 months, 3 weeks, 3 days. Parang 4 months. O eksaktong 1 taon, ang nanganak na yung inahin mo. Kaya mas okay kung bibili ng gilt. Ayun nga lang, kailangan i-budget mo kasi mahal ang gilt ngayon. Lalo na ngayon, mahal ang fattening. Ang presyohan na dito sa Pangasinan ng fattening, 230 ang live weight. Kung kailan walang ibenta na fattening, yun ang wala. Kasi guys, yung mga anak nito, yung anak ni RC noon at saka yung anak ni Lucky, 17 heads lahat. Naapektuhan tayo ng ASF. Pero dito sa area natin, kasi magkaibang barangay, kasi pinaalaga ko lang yung 17 heads. Nakuha doon yung mga dinala ko. Tapos yung dito, yung mga inahin ko, sa awa po ng Diyos, wala po kahit isa nakuha sa kanila. Kaya thankful pa rin ako at iniwan niya tong mga to para may mapag-umpisaan ulit. Kaya ito, magpapasalamat ako sa Diyos at mas marami yung ipinalit niya. Itong guys, 21 heads. Yung dalawa dito, pipili ako ng gawin kong inahin. Tapos, yung pinakamalit dito, ititira ko dito. Alagaan ko na lang. Tapos, yung 18 heads dito, alagaan namin. Ipapaalaga ko ulit. Tapos, gawin namin fattening. Siguro by June, sa awa po ng Diyos, makakadispose po kami. Siguro, mahal pa siguro yan ang fattening.
Para makabawi-bawi ng konti kasi medyo nalugi po tayo dun sa ano, sa una. Tsaka mura kasi nakapag-dispose din po kami ng 7 noon. Kaya lang sobrang baba ng live weight noon, 150, 155 ganyan. Kaya ito para makabawi-bawi ng konti, aalagahan po ulit namin. Dito kasi sa amin guys, kung aalagahan ko po itong patining, mahirap kasi maraming kabahayan dito. Pero doon sa barangay ng asawa ko, malapit lang naman po dito, isang barangay lang. Ano po, wala silang kapitbahay. Sa bundok po yun. Kaya okay, mas magandang mag-alaga doon. Walang magrereklamo. Dito yung mga ano lang, inahin, okay lang. Tsaka mga 3, ganyan, 4, pwede. Kasi meron naman po kaming Puso Negro. Yan nga lang, yung Puso Negro ko, kailangan ko pang ipaayos. Kasi nung nahulog dati doon si Lucky, nasira yung dito sa may gilid. Kaya kailangan ko pang ipaayos para matakpan. Pero meron talaga, nagpasadya po kami ng Puso Negro. Dahil dati, nung pandemic hindi agad na i-dispose nung kapatid ko yung ano niya, kanyang mga biik. Tapos nagtais sila. Kaya yun, may nagreklamo. Kaya porsigido kami talaga nagpagawa ng ano, Puso Negro namin. Kaya nga, sabi ko nga sa asawa ko kasi sa siyang OFW, pag okay ito, ano na lang, mag-ipon na lang siya ng pang capital at mag-alaga na lang po kami ng baboy dito. At least magkakasama pa. Kakasama po mo pa yung abobo pa yung pamilya. Mahirap po kasi guys pag wala kang ano, kasi ano, katuwang tulad ko, ako lang dito. Ako lang nag-aalaga dito, ako lang lahat. Siyempre yung mga bata pumapasok. Kaya kahapon umalis ako. Hindi alam nung anak ko kung sino yung mag-hit dito. Kasi si Rose nga, nagpa-EI kahapon. Tapos napakain pa niya. At least sabi ko hindi naman uminom. Hindi niya pinainom. Yung lang, kunting darak lang ang pinakain niya. Kaya iba talaga kung hands-on ka dito sa sa business na ito. Kung ikaw ang nakakaalam. Sipag at tiyaga lang. Saka haluan ng diskarte. Yan. Magiging maayos din ang lahat sa awa ng Diyos. Pangarap ko talaga magkaroon ng sana papanood ko. Pangarap ko talaga magkaroon ng maliit na piggery. Ang ganito lang kasi nakakatanggal din ng stress, nalilibang ka dito. Yun. Kaya maglinis na tayo guys ng ating nakakwento na si Inday. Linisan natin ang kanilang mga kulungan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. At pakipindot po yung notification button para ma-update po kayo sa mga videos ko na iba. Ayan guys, hindi na basa yung kanilang tae. Okay na yung tae nila, nakarecover na din. Gawin lang natin, batabain muna natin sila bago natin dalhin doon kasi medyo nakakawag nila. Tapos turukan natin sila ng vitamins sa B-complex.
bago natin sila dalhin doon. Hindi sila manibago. Ah, diba? Diba, Ros? Hello. Mamaya kayo iinom, ha? Busy natin yung camera natin kasi doon ako sa kabila maglilinis. Doon sa ano ni Lakit may Rose. Ini ano, arasi. Nakabitin lang kasi itong ano ko, camera ko. Mahirap pag wala akong videographer. Hoy, alis ka dyan. Ano? Dami niyo pang pagkain dyan, oh. Hindi niyo kainin. Kanina hindi na kayo gagatas. Ha? Masanay na kayo. Hey. Hey, si Ros. Si Ros. Hello, Ros.
Arja, gisingin mo na si Kuya! Sabihin mo yung kambing! Hey. Hey. Okay ka na? Okay ka na, Jose? Okay ka na ako? Ayan lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless. Happy farming everyone.